Fuel consumption 45.2 kilometers per liter. Odo 31,738. Trip po natin 1.4 na. Magche-change oil na pala ulit tayo. Bilis 45.2 at 31,700 kilometers per liter na Odo. Ay, mali pala. Nireset muna natin. Kasi babiyahe tayo ng 30 plus kilometers. Yeah. Let's go. Yo, kamusta kayo mga friends kong malalapit? Sana'y nasa mabuting kalagayan kayo ngayong mga oras na ito. Today is Sunday, November na. Napakabilis ng panahon. It's November 2. Nakabisita na ba kayo sa inyong mga namayapang mahal sa buhay? So ako, nakabisita na ako kagabi. Sobrang traffic sa amin. Naglakad na lang kami papuntang sementeryo. Malapit lang naman 20 minutes away lang sa bahay. So yun, pag-usapan lang natin is yung fuel economy ng aking motor. Ngayong siya ay 31,700 kilometers na ang tinakbo. At syempre tayo ay naka silent killer pipe, which is yung ating Replica Pro na standard version. So dati alam naman natin na ang motor ko is nagre-range siya ng 47 hanggang 49 kilometers per liter noong tayo naka-stock pipe pa. Pero bumaba siya ngayon ng 45 kilometers per liter, which is hindi naman ganun kasakit. 4 kilometers per liter lang naman ang nabawas. So parang halos ganun pa rin naman. Kaya lang siguro medyo tumatakaw sa gas tong motor ko is kasi nga syempre naka-pipe tayo, silent killer yung pipe natin. So mas masarap siyang pakinggan kapag nasa high RPM. Madalas napapabirit tayo kasi nga masarap siyang pakinggan. Pero yung driving style naman natin is halos same pa rin kagaya ng dati noong naka-stock pipe pa lang tayo. So ganito lang din naman yung driving style ko. Tsaka siguro gawa na rin ng sprocket set kasi medyo naka low speed sprocket set pa rin naman tayo, which is 1447. Kaya parang yun, medyo maapektuhan din talaga yung natin, konsumo sa gasolina. So expected na rin naman yan. Tsaka umiidad na rin naman ang motor natin, kaya medyo understandable. So ang 45 kilometers per liter medyo na rin naman yan matipid na rin Nakakapagbalikan ako dito sa Calatagan ng ang bawas lang ng bar sa aking gasolina, 1 bar. So yan, nagpa-full tank ako kahapon. Tapos nakaisang balik dito sa Calatagan, yan 1 bar pa lang naman ang bawas. So kung kakamustahin nyo naman yung aking pipe sa ngayong panahon, goods na goods pa rin naman siya. Wala naman akong nagiging problema, wala naman nagiging singaw, ganun. Hindi naman namamali ang motor ko. Although puro nga siya backfire kasi wala naman tayong remap. Hindi naman tayo nagpa-remap, hindi naman tayo nagpatolo ng ECU, hindi naman tayo naka-racing ECU. So expected natin yung mga backfire na yan. Backfire F. Ilang buwan na ba ako naka-Replica Pro? Sa pagkakatanda ko, March ako bumili. So March, April, May, June, July, August, September, October. So 7 months na rin pala halos, no? 7 months na rin halos ako naka-Replica Pro nang hindi nagpapalit ng ECU o hindi nagpaparemap. So I'm not sure kung nakaka-apekto rin yun sa gas consumption natin. Pero kasi pag nagparemap tayo, aayusin yung AFR. So ko siguro
It's either madagdagan yung gasolina na ibubugan ng ating injector, o kaya naman mas mabawasan. Hindi natin siya masasabi. Malalaman lang natin yan kapag nagpa-remap tayo, o kaya nagpa-tune tayo ng ECU, or nagpalit tayo ng programmable ECU, diba? So doon lang natin siya malalaman. So sa ngayon, wala akong maipoprovide na information sa inyo about doon. Pero one thing's for sure, hanggang ngayon naman ang motor ko is one click pa din pag binubuhay, kahit tayo ay hindi nagpa-remap at nagpalit ng pipe. So the best pa rin naman, one click pa rin, hindi siya namamalya, at wala naman nagkaka-problema sa aking takbo ng aking motor. So hindi ko rin alam pag binaklas yung ano nito, head kung ano itsura ng piston ko o kaya ng mga valves ko. Hindi ko alam kung baka ano na sila, kulay orange na kasi baka mag-lean kasi madaming hangin. So hindi natin sure, pero as of now wala naman siya nagiging problema. So ibig sabihin parang okay naman siya. Di ba naman niya ako binibigyan ng sakit sa ulo, pero to be safe para sa inyo, kunyari kayo ayaw nyo ng sakit sa ulo pagdating ng panahon sa motor nyo, stay stock na lang muna tayo, kasi wala pa naman proof na okay lang na hindi mag-remap. So titingnan pa natin pag nagpa-refresh tayo ng makina, titingnan natin kung anong itsura ng ating block at ng ating piston at ng ating valves pagka nagpa-refresh tayo. Doon pa lang natin malalaman. Kaso hindi ko naman alam ilang odo ba bago magpa-refresh. Nakakatakot din kasi magpa-refresh eh. Ang ganda-ganda ng takbo ng makina ng motor mo, kaso baka pag nagpa-refresh ka lalo magka-problema. Sa ngayon nag-e-enjoy pa ako sa ganito eh. Siguro nga lang baka pag nagpagasolina ulit ako, bibili ako nung carbon plate cleaner ng Yamalube. Yun na lang muna ulit, kasi halos 4,000 kilometers na rin yung natakbo ng motor ko na hindi ako nakakapaglagay ng ganun eh. Tapos kung sa tunog naman yan, maririnig nyo naman yung tunog ng motor ko pagka tayo medyo nag-high RPM tayo. Yan, ganun yung tunog nya, Replica Pro. Nakapapasarap talaga ako ng bira. Hanip na yan. Paano tayo makakatipid sa gasolina nito? Ganito tayo mag-drive. Sarap kasi talaga niya pakinggan pag nasa high RPM na. Yung may lutong na may lagitik ba, parang ganun. Kaya sarap-sarap niya gamitin eh. Lalo na siguro kung nakaano na tayo 51mm na shorty. Aray mo, hindi ko lang din sure kung yung 51mm na shorty na GP type ng Replica Pro ay pasok sa decibel meter. Sana pasok, no? Gusto ko yun eh. Gandang ganda ako sa tindig nun. Kaso nga lang baka pag yung 51mm na yung gamit, kailangan talaga naka-tune na yung ECU mo, programmable racing, basta mga ganun, o kaya naka-remap ka. Kaso ayaw ko talaga i-remap tong stock kong ECU eh. Nakakapanghinayang kasi. So kailangan mo talaga mag-ipon ng 15,000. Kung gusto mo magpalit ng pipe, mag-ipon ka ng 15,000. Kailangan mo makasave ng 15,000 para sa pipe at sa ECU. Ganun lang. Sa ngayon, basta sa masasabi ko, napakasarap niyang gamitin, napaka-reliable niya,
napakatipid sa gas. Wala ka naman mairereklamo dito eh. Ano kaya magiging gas natin mamaya, ano? Hanip na yan. Sarap, masarap gamitin. Masarap talaga gamitin mga friends itong ano, Replica Pro na pipe. O baka talagang gumaan lang yung motor ko. I'm not sure kung gumaan lang talaga motor ko dahil sa mga pinagpapalitan nating pyesa. Tapos ito nga, nag-Replica Pro tayo. Pero para sa akin, masarap talaga siya gamitin, yung pipe na to. Ano rin naman siya eh, although para rin naman siyang stock, pero kahit pa paano may gaan talaga siya. Hindi kagaya nung stock sobrang bigat. Yun nga lang, yung backfire. Dinig na dinig yung backfire. Parang wala na naman sa'yo yung ano, fuel consumption eh. Talagang bira ka na lang ng bira. Tsaka kung ano naman, may panggas ka naman, bakit mo pa iintindihin ang fuel consumption, di ba? Pero para sa mga ano natin, mga friends natin na syempre yung talagang chill ride lang sila, yung wala silang idea dito sa ano, sa fuel consumption ng motor at gusto nilang malaman, ito yung content natin para doon. Ano na kaya ang fuel consumption natin mamaya pagtigil natin dun sa may Alphamart, kasi bibili ako ng pasta. Titingnan natin ang ating fuel consumption. Ano kaya, harurot tayo eh, 125 eh. Eh, ganoon rin naman yung ating ano eh,
Ganon din naman yung ating fuel consumption, yung ating driving style. Alam nyo naman ako, pagka nakakakita ako ng maluwag na kalsada, talagang haharurot ako. Pero pagka mga ganito lang naman, di naman, talagang chill lang. Pag ganito may mga sasakyan na, talagang chill lang tayo. Pero pagka gano'n na yun talagang sarap kasi lalo na pag mga ganong kahabang stretch. Alam nyo naman yung pakiramdam pag ganon, yung talagang natetempt ka na magmatulin. Wala kang kasalubong, wala kang kasunod, wala kang sinusundan, 'di ba? Tsaka pag wala akong bitbit na kung ano-ano, yun, sarap magmotor. Pero pagka may bitbit ako, syempre dahan-dahan lang tayo, safety first. Feeling ko siguro, estimate ko lang siguro mga nasa 42 to 43 are pagka tinignan natin. So kung masasabi ko naman, kung i-review ko yung Replica Pro naman, okay naman siya. Talagang good siya pang budget meal na pipe, na kung ayaw nyo na nung itunog ng stock pipe, talaga maganda siyang remedy. Parang hindi siya ganoon kaingay, pasok siya sa decibel meter ng LTO, pasok siya dun sa 91 decibels na requirements kapag magpapalit ka ng aftermarket na pipe. So pasok siya dun. Yun yung maganda dito sa Replica Pro. Tapos kapag ngayon naka high RPM tayo, maganda yung tunog kahit papaano. Hindi na siya yung basta iba talaga siya sa stock. Syempre alam naman natin aftermarket nga iba talaga siya sa stock, pero yung tunog niya is hindi ganun kalagitek kung ikukumpara nyo dun sa mga aftermarket pipe ng ibang mga motor. Talaga malagatlat, ganun. Yun talagang medyo masakit sa tenga. Pero ito namang Replica Pro, medyo mabase naman siya kahit papano. So okay naman siya. So para sa akin, marerecommend ko pa rin siyang pipe sa inyo kung kailangan nyo ng medyo budget meal na pipe. Kaso medyo ano rin to bili ko dito 3.5 standard pa lang yun na elbow cut. Kung gusto mo magpa customize ng or personalize ng elbow, babayad ka pa ulit. Depende pa sa ano yun, sa shop. Kung medyo kilala na yung shop, syempre mas pricey. Tapos yung iba medyo mura kasi yung ginagamit nila is hindi naman titanium, ganun. Depende pa rin. So dito na tayo sa Calatagan at malapit na rin naman tayo sa Alphamart. Titingnan natin kung anong fuel consumption ito. Estimated 42. Natin pawiin muna natin ng gabok. Kagabok uy, 44. 44.6 mga friends, kilometers per liter. Ayan 44.6. Ayos mas matipid pala pag ganun. Bili lang pasta. Kainit. 44.6 kilometers per liter yung nagamit natin doon sa ating takbo na yon. So ano pa rin, matipid pa rin talaga siya mga friends. Talagang ayos pa rin kahit ang takbo natin doon sagad-sagad ang RPM mo. Pumapalo na nga sa limiter ang galing So yun lang naman mga friends, na i-share ko lang ngayong araw at
Natutuwa nga ako. Ganito pa rin katipid ang aking motor. Hindi naman siya nagbago. Masarap talaga siya gamitin pagka naka-pipe, kasi nga napapabira ka ng matindi kasi ang sarap ng tunog. So yun lang mga friends, maraming salamat sa pagtambay. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na din. Thank you very much. At sa konting paalala na may nahinahinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace, yeah.